magpapakain sa atin ng ating Panginoon sa oras na ito. Amen. Sa buhay po na ginamit ng ating Panginoon, walang iba kundi ating mapagmahal na si Ate Beverly Aceves Villatema. Amen po, Kambal. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga, gabi, hapon po sa bawat isa. Maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dumako muna sa panalangin. Purihin ka, O Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat, Ama ko, sa oras na to na muli mong ipinagkatiwala, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na mapalad ang bawat isa na nandito ngayon na makakapakinig ng iyong mga salita, Ama. Patuloy na maging bitamina, kalakasan, kagalingan ng bawat isa, Panginoon. Ang mga salita, O Diyos, na kanilang maririnig sa araw na to. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapatawad mo, Panginoon. Patuloy po kaming lalapit sa iyo, hihingi ng kapatawaran, nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na may kapangyarihan na magpatawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Salamat, O Diyos, na ikaw ang aming Ama sa langit na nakatunghay sa bawat isa sa amin sa mga oras na to. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, at maitanim nawa, Panginoon, sa matabang lupa ang iyong mga mensahe, Panginoon, sa araw na to. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay, Ama, at gamitin mo lang ang iyong lingkod upang maging mouthpiece, Panginoon, ng iyong pagpapahayag ng mga salita. Kasangkapanin mo ang aking katawang lupa, Panginoon, as your temple, Panginoon Lord God. Gamitin mo ang aking mga bibig. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga dila, Panginoon. Mga bagay na totoo, mabuti at kapangyarihan, Lord God, na makakapagpabago ng kanilang isip, puso, Panginoon, sa araw na to, Lord God. Na Lord, anuman ang kanilang kasakitan, anuman yung brokenness, Panginoon, na mga puso nila, physical na pangatawan, emosyon, isip, Lord God, gamutin mo nga po, Ama, ng iyong mga salita, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan sa lahat ng naniniwala, to those who believe. Kaya nga, Panginoon, you said in your word, walang imposible if you believe. Lord, it is from you, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa lahat ng pagagalingin mo ngayong gabing ito. Purihin ka, dakilain ka, ikaw ang maitaas. Ilubog mo ako sa pinakamalalim na paglubog, Panginoon, at ang pangalan mo ang maitaas sa aking buhay, Jesus. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang pag-aalay namin ng pagsamba sa araw na to. Sa iyong pangalan, O Diyos, ikaw ang maitaas, madakila, Panginoon, sa matamis na pangalan, makapangyarihang pangalan, karapat-dapat na pangalan, O Diyos, ang kagalingan, Panginoon, ang iyong anak na si Jesus. Amen, amen, and amen. Patuloy ko pong inaanyayahan ang iyong banal na espiritu, Panginoon, magministeryo ka ngayong gabi. Kung hindi ka namin makakasama, Ama, putulin mo po ang gawain ito. Kaya, Lord, you are welcome. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome in the presence, Panginoon. You are welcome in the midst sa gawain ito, Panginoon. Ikaw ang magministeryo. Ikaw po, O Diyos, inaasa ko po sa iyo, Panginoon, ang kapangyarihan ng pagpapahayag ng salitang ito, Panginoon. Dahil inaamin ko, O Diyos, sa sarili ko, Lord, na apart from you, Panginoon, kung banal na espiritu, wala po ako dito. Kung hindi sa karunungan mo, wala ako dito. Kung hindi sa lakas mo, wala ako dito sa harapan mo. At alam ko, Panginoon ko, alam ko, Lord, na hindi po madali ang pagpapahayag ng salita. Bawat isa ay may pananagutan. Bawat isa ay haharap sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, huwag mong papahintulutan na magkamali ako. Huwag mong papahintulutan, Panginoon, na madala ako ng emosyon ko. At huwag mong papahintulutan, Panginoon, na maghari ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo lang ang maghari, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, purihin ka sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. So tayo po ay mag-uusap, hallelujah, about po sa evidence ng ating pagiging Diyos, ng ating Panginoon. So purihin po ang Lord sa kanyang mga salita. Hallelujah. So tayo po ay dumako kung paano nagpagaling ang Panginoon. Ano po? The healing at the pool. Ayan. So sabayan niyo po ako magbuklat sa John 5. Ayan. Alam niyo po sa lahat ng libro sa Bible, no? Yun pong Matthew, Mark, Luke, 'di ba? Yan is gospel, ano po? Mga pagpapahayag po yan, mga parable na mga mensahe. Ang John po,
ito yung mga himala ng Panginoon po, ano, na pinakita talaga ng Lord. Andito yung kanyang mga miracle na ebidensya na siya ay Diyos. Simula po sa unang miracle niya, dun pa lang sa wine, nasa dyan po, ano, hanggang dito po, ano, sa pagpapagaling niya. Ito yung mga ministeryo na ginawa niya. Dito po tayo sa John 5:1 hanggang 14. Ayan. Ang pagpapagaling sa Bethsata. Basahin ko po sa English, ano, yung akin pong ano ay sa Tagalog. Yung akin pong ano kasi English. So, glory to God. Sabi niya po dito, magkukwentuhan tayo. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y nagsisihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumaba at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaking, kaya't tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw ang tubig, papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noong araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng Hudyo sa lalaking pinagaling ng araw ng pamamahinga, ngayon, hallelujah, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabi itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Uulitin ko po. Sinabi ni Jesus, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Yan po yung warning ng Diyos. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa mensahe ngayong gabi. Na po? Sa lahat ng pinagaling ng Diyos, huwag ka na daw babalik. No? Huwag niyo na pong lilingunin o huwag na kayong babalik pa sa pinanggalingan nyo. At baka mas masahol pa daw po ang mangyari. Amen? Sino ba'y nakaranas dito po na bumalik ka ulit? Ano po? Bumalik ka ulit sa marami pong mga kasakitan sa ating buhay. No po? Pero tandaan ninyo, ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan yan. Aayusin niya yung buhay mo. Pero pag tumalikod ka, guguluhin din niya yung buhay mo hanggang makuha ka niya ulit. Amen? At salamat sa Lord kasi ganun siya, no? Didisiplinahin ka niya ng may pag-ibig habang buhay ka pa. Hindi ka niya iyo comfort kapag nasa impyerno ka na. Kasi huli na po ang lahat. Amen? So maging ano po tayo, no? Bukas po ang ating mga pangunawa, ano po? Hindi ko kayo kilalang lahat dito. Amen? Pero namnamin po natin, ito ay para sa ating lahat, para sa iyo at para sa akin. Kaya kung ano man po, kung masabi ko man na kayo, no, pagpaumanin niyo po kasi bago ko nga po mineditate to, ako muna. So dito po, the healing at the pool. Ang scripture po natin, John 5:1 hanggang 14. Pag sinabi pong Beshaba po, ang lugar po ng Beshaba, ito po yung House of Mercy na tinatawag nila noon. No po? Ito yung House of Grace.
no? Ito yung house of outpouring. Ano po? Ito yung dito nga katulad ng binasa ko kanina, mayroon pong nagpagaling dito na anghel noon, katulad ng nasusulat, hindi ko po sinabi, na nagkaroon siya ng himala, pinagalaw daw ang tubig, kaya sila po, ano sila, nag-stay na sila doon sa pool na yon. Ano po, na para siyang pool, na doon po sila nag-aantay na pag gumagalaw yung tubig, nagmamadali sila na pumunta doon. So, dito po yung mga religious leader po, no, na-offend sila nung panahon na yon nung nag-perform ng miracle si Jesus. Especially, sabi niya doon, kapag araw ng Sabat. Ano po? Makikita niyo rin yung kwento sa Luke 13:10 hanggang 17, ano po? Nagagalit sila doon kapag araw ng Sabat, no? Hindi naman talaga sila galit sa pinagaling, di ba? Ang talagang ayaw nila si Jesus. Kinasusuklaman talaga nila si Jesus kasi para silang na alam niyo yun, 'di ba? Pag may mga tao na parang may tayo ugaling gano'n na pag may mas magaling sa iyo nagagalit ka, nanggigigil ka sa kanya, wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Amen? 'Di ba? Kapag nagiging parang mas pakiramdam mo mas magaling siya sa iyo, mas matalino siya sa iyo, mas ano siya sa iyo, yung envy, yung galit na nagiging muhi na sa tao. Ganun yung nararamdaman nila kay Lord, no? Kaya nga 'di ba sa Luke 13 makikita niyo doon, no po, nung pinagaling ng Lord sa synagogue din araw ng Sabat, yung woman po na nag-aano na nag-aano ng yung spirit po nagki-creep by a spirit ng 18 years, 'di ba po? Na pinagaling din ng Panginoon at dahil yung woman na yon pinalaya ng Panginoon sa spirit po na meron siya. Ano po? At sabi nga ng Lord, sabi niya dito, tingnan nga natin po sa Luke 13. Sa Luke 13 yung ano po na yon, yung pag-aaral na yon na sinabihan niya pa nga po yung mga tao na ipokrito kayo, sabi niya. Tingnan po natin para hindi ako magkamali. Pero hindi po ito yung topic natin ha, tututok lang po kayo sa topic para hindi po tayo lumalayo. Basahin ko lang po kung paano nilang tinutuligsa si Jesus. Sabi niya dito, nung pinagaling ni Lord yung babaeng kuba, isang araw sa pamamahinga ni Jesus, nagtuturo siya sa sinagoga, may isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman sa hindi ng isang masamang espiritu. Ayan po, kaya kung sino man ang nasasaniban ng masamang espiritu sa ating lahat, i-rebuke niyo po sa pangalan ni Jesus. Siya ay nakukuba at hindi na makaunat. O, di ba? Nakakapagpakuba po ang masamang espiritu. Amen? Kasi binabalubaluktot niya yung katawan natin. Nang siya ay makita ni Jesus, tinawag niya siya sa sinagoga, malaya ka na sa iyong karamdaman. Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae at dooy nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Ngunit, nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala ng mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo'y pumarito upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ni Jesus, mga mapagkunwari. Hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit na araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat. At nang kumalaban kay Jesus dahil sinagot niya, natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng kahangahangang bagay na ginawa niya. Amen? So purihin po ang Lord. Ano po? Hindi po masama magpagaling po sa araw ng pamamahinga. Pero dahil yung mga religious leader nga po is napakahalaga sa kanila, totoo naman. Ibig sabihin ba, pag araw ng pamamahinga, hindi ka pwedeng magpagaling? Di ba sinabi nga ng Lord ano bang mas mabuti? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Di ba? May mga verse na ganun ang sinabi ng Panginoon. Kaya tayo po, wag tayong maging religious. We are born again because of the relation, hindi po sa religion. Amen? Sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga, anytime we can heal. Ikaw at ako, kapag tayo po
ay wala pong araw ng Sabat, wala nang gano'n. Burahin na natin, no? Yung mga gano'n na katulad ng mga religious. So, sinabi niya dito sa kwento, no? Balik po tayo sa kwento. Pinakita ko lang po kung ano yung meaning. House of mercy, house of grace, o house of puring. At bakit sila nagagalit? Hindi dahil nagpagaling siya. No po? Kundi dahil insecure sila sa Panginoong Jesus mula pa noon. So, dito po, makikita niyo dito, pagpunta niya sa Bethsheba, sa paligid doon, maraming may sakit. No po? Ano ba yung mga kasakitan? May bulag, may pilay, at may paralitiko. Tayo rin po, marami tayong sakit. Amen? Marami na sa atin na pinapakita na ng Diyos ang katotohanan, bulag pa rin tayo. Mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung mga unbelievers, they are blind. Blind pa rin sila hanggang ngayon. No, hangga't hindi mo nakikilala ang Panginoong Diyos, ano po, they are blind. Sa mga pilay, na po, pwede namang maglakad ang tatamad. 'Di ba? Yun yung mga sakit ng tao ngayon eh. Kaya sabi ng Lord, huwag mong pakainin ng tamad. Sa mga paralitiko, pwede naman makakilos, hindi kumikilos. Amen? Mga asawa natin, yung ibang may mga asawa, mga babae pinagtatrabaho, dapat sila nagtatrabaho. Sabi ng Lord, di ba, gagapang na parang ahas ang mga lalaki para buhay ng kanilang pamilya. Hindi po ang babae dapat. Dapat. Pero dahil nga po tayo ay mga independent woman, we are woman of God, di ba? Tayo ay magtutulungan, no? Hindi dahil tayo ay under, kundi sabi nga, dahil pinag-isa tayo, magkakaisa tayo from sa hirap at ginhawa. Amen? Hindi natin mamahalin yung asawa natin sa hirap lang. Ay, sa ginhawa lang, pati sa hirap, samahan natin sila dahil anak din naman natin yung matutulungan. Amen? So, makikita mo doon yung paralitiko po na nandun, ano? Sila'y naghihintay na gumalaw yung tubig kasi nag-aabang sila po ng himala ulit para gumaling. Pero may isang lalaki doon, sa verse 5. May isang lalaki doon. Ilang years na daw? 38 years, pambihira. Kapatid, ilang 38 years na siyang paralitiko. 38 na rin siyang nabubulag sa katotohanan na ang tubig na yon ang hindi magpapagaling sa kanya. Amen? Hindi ang tubig ang nakapagpapagaling, ang Diyos ang nagpapagaling. Amen? Tandaan niyo po ano? Kaya hindi ang tubig ang nagpapagaling. Kahit ilubog pa kayo sa tubig na ilang beses at hindi niyo tinanggap ang Diyos, hindi po tayo gagaling. Amen? Kaya ang Diyos po ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagtatransform. Ang Diyos ang nagbabago. Amen? Ang Diyos po ang nag-a-anoint. Amen? Instrument lang yung mga langis. Amen? Ang Diyos po ang nag-a-anoint ng tao. Tandaan niyo po yan. Kahit buhusan ko kayo ng langis, ng isang tambak na langis, pag hindi ang Diyos ang pumili at mag-anoint po sa ating lahat, walang anointing. Amen? So, hallelujah. Tayo po ay dadako sa tanong ng Diyos. Ano po? Ang Diyos, walang oras. Ano po? Yung mga tinaantay natin na pagbabago sa buhay natin. 10 taon, 2 taon, 3 taon. Gaano ka na nag-aantay? Gaano ka na katagal nag-aantay sa paggaling mo? Matagal na panahon na ba? Kasi itong tao na to, sa kwento po, 38 years na siya nabulag. 38 years na rin siyang paralitiko. 38 years na rin siya na umaasa. Na po, tinanong siya ni Jesus. Amen. Sandali lang po. Nagda-dry lang yung aking. Amen. So sabi niya po dito, hallelujah. Sabi niya, ang tanong, focus po kayo ha, ang tanong, yung 38 years po na lalaki na yon na nagsasuffer ng matagal na sakit. Ano po? Sabi sa kanya ng Panginoon, Ginoo, ay sabi niya, sa verse 6 po, sorry. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki kaya tinanong niya. So, ibig sabihin, ikaw at ako, at saka yung lalaki na yun, hindi sorpresa sa Diyos na nilapitan niya yon. Kasi yun talaga yung pakay ng Diyos sa templo ng Bathsheba, tama? Hindi aksidente na pumunta siya doon kasi yun talaga yung pinakay niya doon sa loob. Dahil alam niya na yung 38 years old na yun na lalaki na yun ay matagal nang may sakit. At yun talaga yung pakay niya. Sinadya niya yun sa loob ng templo ng mercy, ng House of Mercy. Amen? Yung Bethesda, yung lugar po ng Bethesda na tinatawag. Ano po? So, kaya lumapit daw si Jesus doon dahil at alam niya mismo si Jesus itself, alam niya na matagal nang may sakit yung lalaki na yon at 38 years na
na may sakit at hindi yun sorpresa sa kanya. Kaya ikaw kapatid, kung naririnig mo to, no, kung sino man po yung mga nandito, alam ng Diyos na matagal ka na may sakit. Ate Rona, bago pa dumating yan, Ate Eleonora, Nanay Andrea, Ate Jovita, no, Ate Beron, Ate Lisel, Nanay Eileen, Ate Brenda, Pastor Art, Ate Cristita, Kuya James, Ate JC, Kuya Rico, Ate Lina, Ate Selina Pukosawa, Pastor Pat, Ate Rose, Ate Therese, lahat tayo, ako din, even myself. Alam ng Diyos na matagal na tayo may sakit. Amen? Pero ang tanong sa bawat isa sa atin, gusto mo bang gumaling? Amen? Yun yung tanong ng Lord eh. Gusto mo bang gumaling? Ano sabi nung ito yung problema sa atin. Alam niyo po, lahat tayo ito yung problema sa atin. Pag tinatanong tayo ng Diyos kung gusto nating gumaling, sumasagot tayo ng ibang sagot. Tingnan niyo yung lalaki, sabi niya. Sumagot yung lalaki, Ginoo, wala pong manglulusong sa akin kapag gumalaw ako sa tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna sa akin. Tama? Yun ba yung tanong ng Diyos? Yun ba yung tanong ng Diyos sa'yo at sa akin? Ang tanong, gusto mo bang gumaling? Bakit iba yung sinasagot natin? Bakit iba yung katuwiran natin? Bakit ang dami-dami nating dahilan? Eh, ang tanong lang naman ng Diyos isa lang, gusto mo bang gumaling? Di ba? Diretsahan kasi ang Diyos. Pag ayaw mong gumaling at ayaw mong umalis sa kasalanan, marami kang katwiran. Tama, mali? Di, ang sagot mo, ayaw mong gumaling. Amen? Kasi pag gusto mong gumaling, tutulungan ka ng Diyos gumaling. Pero pag ayaw mong gumaling, kaya hanggang ngayon nandyan ka pa rin. Kasi ayaw mong gumaling. Amen? Kasi ang Diyos, nasa Diyos ang paggaling. Ang tanong, gusto mo bang gumaling? Dahil yung tao na yon nakapokus siya sa abnormality at problema ng paa niya. 'Di ba? Kaya dun siya nabubulag. 'Di ba? He is focusing on the dysfunction can blind us to the desire. Yung problema natin, doon tayo nakatutok sa problema natin kaya hindi tayo gumagaling. Nakatutok tayo sa sitwasyon natin kaya hindi tayo gumagaling. Kapatid, alam ng Diyos na may sakit tayo, kaya pumunta si Jesus dito. Kasi alam niya na makasalanan tayo, alam niya na may sakit tayo, at unang-una yung kasalanan na sakit natin from the beginning na sinilang pa lang tayo. Kaya ang tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Di ba? Pero kung ano-anong katwiran mo, kung ano-anong sagot mo, diretsahan na lang tayo. Ang gusto ng Diyos, magpakatotoo ka. Amen? Gusto mo bang maging maayos yung problema mo sa pamilya mo? Yun ang tanong ng Diyos eh. Gusto mo ba maging maayos ang problema mo? Di ba? Ayusin mo din sarili mo. Ayusin mo din sarili mo. Hindi pwedeng yung asawa mo lang may problema ka din. Di ba? Ikaw ang Kristiyano eh. Di ba? Gusto mo maging masaya yung pamilya mo? Di ba? Ayusin mo rin sarili mo para makita niya rin yung pagbabago. Amen? Ayusin din natin yung buhay natin. Huwag tayong tumutok po pag sinabi kasing dysfunction, yun yung abnormality. Yun yung problema. Nakatutok tayo sa problema. Nakatutok siya na hindi siya makaabot sa tubig. Nakatutok siya na hindi po, walang tutulong sa akin na pumunta dun sa tubig eh. Ito na nga si Jesus eh. Kapatid, ito na ako. Sabi ng Lord, andito na ako. Tinatanong kita kung gusto mong gumaling. Amen. Jesus is always present. Pero ang tanong, handa ba tayo magpagamot? Amen? Handa ba tayo magpagamot? Diba? Ngayon po, i-identify ninyo kung anong problema ninyo sa buhay. Diba? I-identify ninyo kung ano yung dinidesire ninyo. Sa relationship, may problema ka sa relationship. Diba? I-address mo kung nasa yung problema. Sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa pamilya, sa ministry, i-address mo kung nasa yung problema. Gusto mo bang gumaling sa lahat ng part na yon? Diba? Then i-address mo kung ano yung problema. Diba? I-address mo kung ano yung problema mo sa pamilya mo, sa ministry mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa kapatiran mo, sa church. I-address mo. Diba? Maging totoo ka. Maging totoo ka sa sarili mo, maging totoo ka sa pakiramdam mo, maging totoo ka sa emosyon mo. Huwag kang plastic. Ayaw ng Diyos ng plastic. Ayaw ng Diyos ng mapagkunwari. Ayaw ng Diyos ng impokrito. Huwag kang mapagpanggap. Kung gusto mong gumaling, andito si Jesus. Pagagalingin ka niya. Pero ang tanong, totoo ka ba?
O nagko-compromise ka na lang sa iba? Katulad ng lalaki, nag-aantay na lang siya sa tutulong sa kanya na ikalad ka rin siya doon, tulungan siya doon sa tubig. Baka nakikisama ka na lang, nagpi-please ka na lang ng tao para lang masabi na okay ka sa harap ng Diyos. Hindi ka gagaling. Hanggang pakikisama sa tao ang iniisip mo at hindi yan nakaka-please sa Lord. Magiging habang buhay ka na lang impokrito sa harap ng Diyos. Dahil akala mo, nagpi-please ka pa sa Lord, sa tao ka na pala nagpi-please. Napakahalaga sa harap ng Diyos na maging totoo ka sa emosyon mo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Kung ayaw mo, ayaw. Kung gusto mo, gusto. Kung oo, oo. Kung ayaw, ayaw. Di ba? Yun lang naman ang gusto ng Lord eh. Hindi pwedeng mamili ka sa gitna nun. Hindi ka pwedeng pumunta sa kagaligam-gam na hindi ka mainit, hindi ka malamig. 'Di ba? Kung feeling mo, 'di ba, ikaw ang makakapag ano ng pag-aayos ng relasyon, 'di ba? Hindi ka pwedeng nasa side ng kabila, nasa side ng kabila. Everything have a choice. Sa mundong ito, you need to choose. Hindi ka pwedeng nasa gitna. Kasi kung nasa gitna ka, yun ang pinili mo. 'Di ba? That is a choice. 'Di ba? Parang walang gano'n, walang choice na gano'n. Tama at mali, kadiliman o masama, amen? Walang gano'n. Walang sa gitna lang ako. Amen? Kaya kaya ano po, kaya napakahalaga po ano kasi hindi pwede na may mga sitwasyon po sa buhay natin ano po, na kailangan nating maging totoo. Maging totoo tayo sa mga pakiramdam natin, sa mga sarili natin. Kailangan po sabi ng Lord, bless those who are peacemaker. 'Di ba? Totoo 'yun. Pinagpapala ng Panginoon ang mga peacemaker. Pero wag na tayong maging ipokrito. Amen? Pag alam mong ayaw na, 'di ba? Wag na nating ayusin yung ayaw na. Kasi may mga bagay talaga na dinidivide ng Lord at hinihiwalay niya. Wag na tayong maging mapagpanggap pa na maaayos pa natin yung mga bagay na mismong ginawa na po yung ganong kaparaanan po ng Panginoon. Ano po? 'Di ba? Kaparaanan na po ng Diyos minsan ang naghihiwalay at kaparaanan din ng Diyos ang magaganap kung sila po ay mag-asasama pa. No, wag nating pakialaman yung galaw ng Diyos. Amen? Wag nating pakialaman yung galaw ng Espiritu Santo kasi hindi po tayo ang Diyos. Wag nating ilagay sa sarili natin yung kapangyarihan na Diyos lang po ang nakakapagpabago ng tao. Sometimes, we need to go far away sa mga tao para magbago sila. Sometimes, hindi lang ikaw ang babaguhin niya kapag lumayo ka sa kanila, ikaw din mismo babaguhin ng Diyos. At hindi ibig sabihin lumalayo ka sa masamang kaibigan, masamang mga tao, or mga tao na hindi nakakapagbigay ng peace of mind mo, ng joy mo, ibig sabihin hindi ka mababago or hindi sila mababago. May mga tao na matagal na, 38 years na po tong lalaki na to, na hindi siya gumagaling. Bakit? Hindi naman, ilang tao na ba ang dumaan sa buhay mo? Ilang tao na ang dumaan sa buhay niya, 'di ba? Na naglalakad sa harapan niya, 'di ba? Nag-i-stay siya sa lugar na 'yon. Kaya hindi siya gumagaling. Kasi naniniwala siya na yung tubig na 'yon na makapagpapagaling sa kanya. Nag-i-stay ka sa tao na 'yan, sa mga company na 'yan, sa mga surrounding ng ministry na 'yan, sa surrounding ng church na 'yan, sa surrounding ng mga tao, kapitbahay na 'yan, nag-i-stay ka dyan kahit alam mo na paikot-ikot na lang, paulit-ulit na lang, katulad na lang ng dati nangyayari sa buhay mo. Ilang taon ka na ngayon? 38 years. Walang nababago sa buhay mo kasi wala ka ring binabago. Amen? Walang mababago sa buhay mo kung wala kang pipiliing pagbabago. You need to decide. Amen? Hindi ikaw ang tao makakapagpabago sa mga tao na yan. Yung sarili nila ang makakapagpabago when they decide to change. When they accept, they want a change. Hindi ikaw. Dahil ang Diyos ang nagbabago sa tao, hindi tayo.
So, uulitin ko po, gusto mo bang gumaling? Kung paulit-ulit ka na lang sa kwento ng buhay mo, paulit-ulit na ganyan na lang ang buhay mo, ang tanong ng Lord, gusto mo bang gumaling? Kaya naman po ang sabi dito ng Panginoon, kaya sabi niya po dito, sumunod dito sabi niya ganyan, dahil tayo ay nagpo-focus po sa mga problema. Kaya yung tomorrow natin hindi nababago kasi andun lang tayo sa behavior na repeatedly, paulit-ulit. Amen? Kaya sabi ng Lord, get up, sabi niya. Sumagot siya, Ginoo, ay sa 7 sa 8 po, sinabi ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Get up and pick up your mat and walk. 'Di ba? Ganon din po sa atin. Kasi bakit po? Bakit po? Faith is action, kapatid. No po? Faith is action. Hindi ka pwedeng gusto mong gumaling pero wala ka namang ginagawa. Amen? Gusto mong gumaling pero wala ka namang kinikilos, hindi ka namang kumikilos, nandun ka pa rin. Gusto ko matanggal sa ganitong posisyon, 'di ba? Sa ganitong relasyon, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong circumstances, ayaw mo naman gumaling. Ayaw mo naman lumakad, ayaw mo naman lumayo. 'Di ba? Sabi ni Lord, get up and walk. 'Di ba? 'Di ba? Kung dati tayong masama, get up and change. 'Di ba? Make a change. Hindi pwedeng nandiyan ka lang nandyan. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi nababago. 'Di ba? Faith is action. Kailangan may ginagawa ka rin. 'Di ba po? Kaya yung 38 years na yon, kung gaano katagal siya na nag-aalipin at nagiging alipin sa paralisado niyang katawan, pinatayo siya ng Panginoon. 'Di ba? Kaya minsan tayo po, because we are lack of strength, 'di ba? Mahina tayo. Totoo 'yun, kapatid. Mahina ka, nanghihina ka, 'di ba? Hindi ka makatayo. Ang problema nasa katawan niya dahil paralisado siya. Pero kapatid, ang kagalingan nasa Diyos eh. Sa closet ko. Tingnan, mahanapin mo na lang. Or kaya sa under the bed. Ayan, praise God. Sorry po, no? So, yun po ang sinasabi doon. Ano po? Kaya, napakahalaga na alam natin po ang kagalingan, no? Ang kagalingan is with action. Tulungan mo yung sarili mo at tutulungan ka ng Diyos. Amen? Diba po? Faith is action. Hindi ka pwedeng gumaling na wala kang ginagawa. Hindi ka pwedeng gumaling na hindi ka naman nagdadasal. Wala ka namang ginagawang desire sa puso mo. Amen? Kaya napakahalaga po na maintindihan mo, yes, alam ng Diyos na may kahinaan ka. Kaya nga, siya ang lumalapit eh. Gusto mo bang gumaling? Diba? Kaya po yun, sinabi po ng Lord sa kanya, tumayo ka dyan at buhatin mo. No? Kaya, ang sinasabi ng Lord dito, kapatid, stop waiting, and start walking. Susunduin ko pa ba yung kambal? Kaya praise God, kaya hintuan na natin yung mga paghihintay. Hintuin na natin yung mga paghihintay na magbabago pa ba? Hindi, ang pagbabago ikaw. Baguhin mo yung sarili mo, baguhin mo yung puso mo, baguhin mo yung buhay mo, magpabago ka sa Diyos kasi yun ang tanong ng Diyos eh. God is willing, nagpagalingin tayong lahat. Pero ang tanong, kapatid, di ba, willing ka bang gumaling? Willing ka ba na magpabago? Stop waiting. Tama na yung paghihintay mo. Di ba? He is inviting you right now. Di ba? He is inviting us. He give us hope. Di ba? He will take away, di ba, all your fear. Tatanggalin niya yon. Kung may mga takot ka sa buhay mo, tatanggalin niya yung mga takot mo. Tatanggalin niya yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng takot. Kasi hindi lang siya nagbibigay ng pag-asa. Pumapatay siya, di ba? Pumapatay din po siya ng kasalanan. Pumapatay siya ng mga masamang espiritu. Pumapatay siya ng mga sakit. Di ba? God is a hope. God is a healer. God is a miracle God. Nakakapagpabago din siya. 'Di ba? Kailangan mo lang na relasyon sa Diyos. 'Di ba? Hindi lang siya pag-asa. Siya din yung nagpapabago ng pamilya, nagpapabago ng buhay mo, babaguhin rin niya yung relasyon ng buhay mo. Subukan mo lang, just believe. Just believe. Gusto ng Lord. Gusto mo bang gumaling? 'Di ba? Tinatanong ka niya dahil willing na willing siyang pagalingin tayong lahat. Willing na willing siya na baguhin yung buhay natin na paikot-ikot na lang na parang ang tawag doon, Ferris wheel, na nandun ka na lang lagi. Gusto ka niyang tanggalin doon. Pero ang tanong, gusto mo ba? Dahil kung gusto mo, stop waiting and start walking. Lumakad ka. 'Di ba?
Lumakad ka papunta sa Diyos. Lumakad ka papalapit sa Kanya. Lumakad ka. Amen? You need to address, di ba? If you don't accept this invitation, then when? Kung hindi mo tatanggapin yung invitation na ito ng Panginoon sa'yo, kailan mo gustong gumaling? Di ba? Kaya nga sabi po ng sabi ng Lord, ano po ba yung sabi niya sa 2 Timothy 1:7, di ba? Kung naririnig mo lang, kung di po ako nagkakamali, kung naririnig mo lang yung mga salita, tapos tumatalikod ka, di ba? Anong silbi nun? Di ba? Kaya kailangan po nating mag-move. Di ba? Do not be fearful. Huwag kang matakot. Di ba? This is the chance for you. Di ba? Mas nakakatakot nga, di ba? Pag malayo ka sa Lord, tingnan mo. Di ba? Pag malayo ka sa Lord, ano nangyari sa buhay mo? Diba? Pero pag lumalapit ka, diba, hindi ko naman sinasabi na magiging hayahay ang buhay mo, pero mas masarap kakampi ang Diyos kaysa maging kalaban ng Diyos. So, stop waiting and start walking. Amen? Kaya napakabuti po ng Panginoon sa atin. Kaya kung ito yung kagustuhan mo na mangyari sa buhay mo, then make a change. Diba? Walk. Buhatin mo higaan mo, lumakad ka. Diba? Kaya kailangan i-identify mo sa sarili mo ngayon kung anong problema mo sa buhay mo. Di ba? Ano pong mga problema nyo ngayon? Kapag ka matakot, babaguhin po yan ng Panginoon. Di ba? The Holy Spirit will help you to embrace the change. Tutulungan ka ng Diyos once na tinanggap mo ang Panginoon. Tutulungan ka niya. Di ba? Tapos na. Please, di ba? Sa tagal na panahon mo na nag-aantay, tapusin mo na ang pagkakagapos sa iyo ng masamang espiritu. Tapusin mo na ang pagkakagapos sa atin ng kasamaan. God is so willing to save you, di ba? And let the Holy Spirit help you to embrace the change in your life, di ba? Please. Tapusin na natin yung paghihintay na natin. We are ready to start. Let's start. Amen? I-identify mo yung desire mo sa buhay mo and believe that you will see the change. Just believe. You will see the change. Yung 38 years na inaantay mo, kung ilang taon ka na, inaantay mo yung 38 years na pagbabago, in 1 seconds kayang baguhin ng Diyos yung buhay mo. Just pick up your mat and walk, sabi ng Lord. Jesus is giving you the authority. Binibigyan ka ng authority ngayon ng Diyos, kapatid. Naririnig mo tong salita na to, binibigyan ka ng authority ng Diyos. Pick up your mat and walk. I'm with you. I'm with you. Sasabihin ng Diyos sa'yo, Jesus is giving you the authority. Amen? Kaya, ang mahalaga lang, lumakad ka na may pananampalataya. Ano sabi niya po kaya sabi ng lalaki, di ba? Ngunit sumagot siya, sabi niya dito sabi sa 10, nung araw din ng pamamahinga, kaya't sinabi ng pinuno ng Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, laban sa kautusan, nadalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya at ang nagpagaling sa akin ang nagsabi na buhatin ko ang higaan ko at lumakad. Di ba po? At siya ay tinanong niya, sino ang nagsabi na buhatin mo? Ngunit hindi niya alam ang lalaki kung sino nagpagaling sa kanya at umalis. Di ba? See? Nakita niyo po yun? Nakita niyo po yung ginawa ng Lord? Di ba? Pinagaling niya yung lalaki na yon kahit hindi niya kilala. 'Di ba? Ang akala ng lalaki hindi siya kilala ng Diyos, pero ang totoo siya ang dahilan kung bakit nagpunta ang Panginoon doon. Para lang siya pagalingin dahil alam ng Diyos na matagal na siyang nagsasuffer. And do you think hindi alam ng Diyos kung hanggang kailan ka nagsasuffer? 'Di ba? Sa kasakit na 'yan, kung may sakit kang pisikal o sakit na kasalanan o sakit na kahit ano pa, emosyonal. Amen? 'Di ba? Sakit sa pag-iisip na hindi mo alam kung ano maging desisyon mo dahil may gumugulo sa iyo, dahil there is the spirit na may kaaway talaga tayo sa mundong ito. Kaya alam ng Diyos, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam ng Diyos ang nilalapitan niya at alam din ng Diyos na papasok ka sa ministry na to ngayong araw na to. Kaya hindi aksidente na maririnig mo to. Ang tanong, gusto mo bang gumaling? 'Di ba? Forget about everything na ginawa mong mali. Hindi naman gano'n ang Diyos eh. Hindi naman siya katulad ng tao eh. Kasi He want to help you. And He's giving you the authority na maglalas forever. Di ba? Mababago ang buhay mo. Never go back, sabi ng Lord. Huwag ka nang babalik. Pag pinagaling ka ng Diyos, huwag ka nang babalik. Isiguraduhin ng Panginoon sa'yo. Kung gusto mo ng lasting, ng eternal life, di ba? Pick up your mat and walk. Stop waiting, di ba? And start walking. Through the Lord, di ba? Magsimula ka na sa wala na siyang pakialam sa mga ginawa mong kasalanan.
Di ba po? Di ba? Kaya sabi niya dun sa 14. Di ba? Anong sabi niya? Anong sabi niya po sa 14? Sabi niya doon, hallelujah. Pagkatapos nito, sa 13, sabi niya, ngunit hindi alam ng lalaki kung sino nagpagaling sa kanya. And then sa 14, last verse, pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabi itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. See? Sabi ng Jesus, di ba? Sabi ni Jesus sa kanya, see? You are well again. Di ba? You are well again. Sabi niya gano'n. Ngayon, magaling ka na. Di ba? Huwag ka nang babalik. Huwag ka nang babalik. Di ba? Huwag ka nang babalik kasi magiging masahol pa ang mangyayari sa'yo kapag bumalik ka ulit. Di ba? Sa kung ano man ang nagkulong sa'yo. Di ba? That is the warning ng Lord. Di ba? Hindi ako better sa kahit sino sa ating lahat dito sa loob ng gawain. Ako ay isang makasalanan, no? Ako po si Beverly Villatema Acebes, na isang mangangalunya. Makasalanang tao po. Ano po? Madumi. Ano po? Pero hindi ako nandito sa harapan ninyo dahil sa inyo. Nandito ako sa harapan ninyo dahil sa Panginoon na tumawag sa akin at nagsabi sa akin na gusto mo bang gumaling? Nandito ako sa harapan ninyo para magpatotoo po, no? Na ang buhay ko, simula nung tinanggap ko ang Panginoon, hindi po ako huminto dun eh. Yung 33 years po, 33 years po, na pagkukulong sa akin ng kasinungalingan, ng kasalanan, ng kadiliman, pinakawalan ko yung sarili ko. And I see the change nung naniwala ako sa Panginoon. Kaya ngayon po, no, I can do better things. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, I can do better things. Diba? I can heal not by my power, not by my might, but the power of Jesus Christ in my life. Amen? Nakakapagpagaling po ako hindi dahil sa sarili kong kalakasan, kundi dahil sa Panginoon na tinatawag ko. I can do better now. No po? I can do better sa mga lumalabas sa bibig ko na dating pagmumura, malalaswang mga salita, umiinom ng alak, bumubuga ng usok, naninigarilyo. Pero ngayon, I can do better kasi I believe. Naniwala ako na babaguhin ako ng Diyos. Hindi na po ako umiinom ngayon. Hindi na ako naninigarilyo. Hindi na rin ako nagsasalita ng malalaswa na salita. Because that is the miracle of the Lord. Nung binuhat ko yung higaan ko at lumakad ako papalapit sa Diyos. Di ba po? Pero hindi masarap. Marami din akong pagsubok. Maraming tumutulig sa akin. Maraming ayaw sa akin. Pero hindi na mahalaga. Diba? Maraming galit sa akin dahil sa mga bagay na sinasabi ng bibig ko. Pero salamat sa Diyos. Kasi may isang Diyos na nakaalam ng 33 years na buhay ko na gusto kong gumaling. At nung tinanong niya ako, gusto mo bang gumaling? I accept Jesus. I accept Jesus as my Lord and Savior. Amen? Kaya stop sinning, sabi niya. Stop sinning, sabi ni Jesus. Ganon din yung sinabi niya sa akin. Stop sinning, Beverly. Or else, worse may happen to you. Diba? Kapag hindi ako tumigil, yun yung warning ng Lord na kailangan mong i-remember, kailangan mong tandaan at huwag mong i-refuse yun. Hindi sinungaling ang Diyos. Huwag mong sasabihin na katulad siya ng tao na nagsisinungaling, hindi siya sinungaling. Kung ano man yung mga bagay na hindi malusog sa'yo ngayon, kung ano man yung na mismo na gagawin mo para sa Panginoon, God will bless you. At kapag sumunod ka, God will bless you forever, and that is not a lie. Kahit saan ka tumungtong, katulad ng pangako niya kay Joshua, kahit saan kang tumungtong na paa, yung lupa na yan, teritoryo mo yan. Teritoryo mo yan. Kaya kapatid, kahit saan ka nakatungtong ngayon, teritoryo mo yan. Huwag mong hahayaan na ang kinin na ibang tao. Salvation is individual. Kaya matuto po tayo, na tayo ay sumunod sa Panginoon.
Amen. Tayo ay sumunod sa Diyos. Stop sinning. Stop sinning. Wag niyo nang pansinin yung mga kasinungalingan. Wag mo nang pansinin yung mga kasalanan mo noon. Dahil wala na yun sa harap ng Diyos. Hindi siya nag-iipon ng kasalanan. Hindi siya katulad ng tao. Kaya ngayon, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo, kapatid, kung naririnig mo to, sumunod ka sa panalangin. Sundan mo yung panalangin ngayon na parang sarili mong panalangin kung gusto mong babago, gusto mong gumaling. Amen? This is the prayer of acceptance. So wala kang makikita nito sa Biblia, pero makikita mo ang maraming tao na nananalangin. Amen? Kaya kapatid, hallelujah, sabayan mo ko, no? Kung nasaan ka man ngayon, you are wonderfully made. Yung katawan mo, yung isip mo, kayang magdasal kahit mag-isa lang. At kahit yung lalaki na yon hindi siya nagsasalita sa pool na yon, alam ng Lord na gusto niya ng kagalingan. Kaya kahit hindi siya kilala, alam niyang hindi siya kilala, hindi niya nakikilala si Jesus. Pero nakikilala ka niya. Ngayong oras na to, kilala ka ng Diyos. Alam niya yung pinagdadaanan mo, alam niya yung mga suffer mo, alam niya yung mga sakit mo. Kaya kung gusto mong gumaling, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Sundan mo yung panalangin na parang sarili mong panalangin. Para magkaroon ka ng totoong relasyon sa Diyos. Ano po? Tayo po ay manalangin. Sundan mo tong panalangin na to, kapatid, kung nasaan ka man ngayon, nagtatrabaho ka man ngayon, yung mind mo, yung isip mo, kaya mong manalangin. Tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Hayaan mong maranasan mo yung pagbabago, hayaan mong maranasan mo yung paggaling. Panginoong Jesus, dakila at makapangyarihang Diyos, na may pag-ibig na umaapaw sa bawat isang makasalanan katulad namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Ama. Nagsisisi po kami sa lahat ng aming nagawa mula pa nung kami bata hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Sa ilang taon, Ama, na kami ay nabulag, na paralisado, Panginoon, at walang ginawa. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na hindi ka namin napapansin o hindi ka namin nakikita. Patawarin mo kami sa mga pagkakasala namin, Panginoon ko, na alam namin, O Diyos, hallelujah, na Ikaw lang, Panginoon, na kayang magbago ng taong katulad namin, na kaya mo kaming yakapin kahit kami ay putikan, na kaya mo kaming baguhin at linisin na kasing puti ng niebe, O Diyos. Amang banal, tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso. Mula sa araw na to, tinatanggap kita, Jesus, na maging sarili kong tagapagligtas. May-ari ng aking buhay. Ang buhay na walang hanggan. Ang daan, katotohanan ng buhay ay nasa iyo, Panginoon. Walang ibang Diyos sa kanang trono ng iyong Ama kundi Ikaw. Panginoon, tinatanggap kitang maging Diyos ko at sariling tagapagligtas. At hahayaan ko na simula sa araw na to, ang banal na Espiritu, ang patuloy na magturo sa akin ng pagbabago. Tulungan mo akong buhatin yung aking higaan. At tulungan mo ko sa pagbabago ko, Panginoon. Isinusuko ko po ang aking buhay, Ama, ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking buhay sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa buhay na walang hanggan dahil sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin na may kasamang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, narinig mo, Panginoon, yung mga kapatid ko na sumuko sa iyo. Nanalangin sa iyo at tumanggap sa iyo. Ama, patuloy mo silang pagpalain. Tanggalin mo at pagalingin ang lahat ng kanilang kasakitan, O Diyos. Nananampalataya ako na ngayong gabi, gagawa ka ng himala. Nananampalataya ako na ngayong gabi, magbibigay ka ng liwanag. Nananampalataya ako, Ama ko, na ngayong gabi, Lord, may babaguhin kang buhay. Simula sa araw na to, yung paghakbang niya papalapit sa iyo, Panginoon, will last, Lord, hanggang sa panahon ng pagdating mo. Madatnang mo ang bawat isa sa amin na may katapatan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Salamat sa pag-ibig mo sa aming mga makasalanan, Panginoon ko. Salamat sa kagalingan na binuhos mo ngayong gabing ito, Panginoon. Thank you for deliverance, Lord. Salamat, Panginoon ko.
sa pagbubukas po ng kalangitan. Salamat, Panginoon, sa matagal na paghihirap na tinanggal mo ngayong gabing ito. Salamat sa mensaheng ito. Salamat, Lord. Nakikilala namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo at kinikilala namin ang pangalan mo, Jesus. Maraming salamat na ikaw ang aming Ama sa langit, Lord. Patuloy ka naming sasambahin, pupurin, dadakilaan, luluwalhatiin hanggang sa muli mong pagbabalik, Ama ko. Hanggang sa muli mong pagbaba sa langit kasama ng mga anghel mo. Hanggang sa muli mong, Panginoon, isisigaw namin, O Diyos, na Jesus is Lord. Jesus is God. Jesus is Almighty. Jesus is miracle. Jesus is healing. Jesus, our Jehovah, our Yahweh, our Jehovah Jireh. Lord, thank you, Panginoon, sa araw na to. Salamat po, O Diyos, sa kagalingan. In mighty name of Jesus, we praise for all the glory. Panginoon, praises and honor, Panginoon, belong to you. In mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen po. Glory to God and God bless po sa bawat isa. Amen. Praise God. Ayan, mga mahal ko mga kapatid, okay po ba yung aking